Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down na kung saan papanoorin natin ang nakaraang right of way pa rin pre. Ito yung mga nasa langit lupa. Ito ang pambato ng Bicolandia na si Steven 11 at ni Baltz pre. Pulo represent. So bago tayo mag-umpisa, shoutout nga pala muna sa Rooftop Cafe, shoutout sa Alpha Guard, alam nyo na yan, shoutout sa Steak.com, promo code Cripply, putang ina, sige na, mga hype kayo. At yun, shoutout sa lahat ng mga buong tropa nating nanonood dito. At nga pala no, doon sa huli kong video may sinabi ako doon parang mga keyword no, at merong mga nag-comment doon. Hahanapin ko yung pinakaunang taong nag-comment at yun na lang yung i-chat kong rekta. Huwag na natin masyadong patagalin mga kaibigan. Steven versus Baltz, let's go. So ayun, sobrang saya na nakarating ako ng check. quarter final. Second round na ngayon, medyo hindi na kasing kabado nung unang beses. Nandun pa rin naman yung kaba, pero yun, malalaman kasi sa quarters kung sino yung may natira bang panggulat. Tingin ko Nalala ko parang nasabi din ni Mison no, na parang yun nga, pangalawang laban niya na daw, so hindi na masyadong nervous. Legit yun, pakiramdam ko, kasi yun, iba yung pinakaunang salang kaysa sa mga pangalawa, pangatlo na no? Hanggang sa pabawas na ng pabawas yung nervyos. Hindi mawawala yung nervyos pag lumalaban, pero yun, makakapa at makakapa mo pa rin pre. Paglipas ng sobrang daming laban na din. magiging maganda yung laban namin. Based naman sa sulat ko at preparation, okay din naman siya. Feeling ko naman sasabay siya. Parehas kaming hindi nakapag-prepare na maayos na nakaraan kasi parehas kaming may nag-interlap na battle eh. Ngayon, parehas kami libre na bombo. Sobrang galing ni Baltz sumilip ng angles. Siyempre yung cadence niya, yung sasabi nilang tunog pulo. Nang line back siya, ganun, nang kaklawn siya ng kalaban Tunog niya. pulo. Minsan nag-flow din siya, pero feel ko ang mga strength niya yung pag kaklawn niya. Hindi naman sobrang hirap yung paghahanda ko dito. Ito nga siguro yung pinakamadali kong nasulat. Pero at So hindi nakakaalam no, putay na sobrang bata pa nito ni Steven pre. Wala pa siya sa 20s. Kasi nandun siya sa 30s. Di ba parang hindi pa siya 18 lang yata to, 19. Wala pa nga yata bulbul to no. same time, ganoon din, sa pressure din siguro. Yun, pinagandaan ko to, pumunta ako ang event ng mga underground battle league. Pero yung edad ni Steven na ganyan no, tapos nakapasok ako agad sa flip top, parang ibang klaseng achievement yon. Para lang sa akin. Para kahit pa paano makakuha ng energy galing sa kanila. So ayun tol, good luck sa'yo and syempre good luck din sa akin. Gusto ko mag-semis bahala ka na sa gagawin mo. Yeah, right of way. Nga pala mga tropa, August 1st at August 8, nood tayo ng right of way. Doon nagaganapin yung semis na ito mga tropa pits na to. At sobrang dami ding mga nagsibalikan na mga halimaw na tao. Mga battle rapper pre. Yun. Match Point Sports Bar, Mandaluyong City, pang-anim na laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flint up magingay para sa parating nating laban. Let's go. Pinakamalaking shoutout sa lahat ng supportan tunay live at online. Pero syempre lalong-lalo dito sa live, lahat ng mga kasama natin na naniniwala sa mga ganitong klaseng lineup, naniniwala sa overall appreciation lang talaga ng battle rap at naniniwala sa kinabukasan ng battle rap sa Pilipinas. Shoutout ulit sa inyo. Niniwala kami dyan boss. Maraming salamat. Palagi. Represent Collabs, Real Jokes Clothing. Feeling ko, Crown Manila. kung malapit nga yung yung flip top sa amin, putay na pakiramdam ko lahat din siguro ng event andyan din ako. Hypebeat, branded. Silipin niyo bagong pwesto nila sa Cubao. Ulap at Cubao. 74, Black Manila. Check. At, Parang may problema mic ko no? Siyempre, Langit Lupa, Long Sleeve, mahanap yan online. At syempre lahat mga kasali rin sa tournament, makakakuha pa kayo ng kopya na ito. Abangan rin yung mga susunod na plano para doon. At, sa kanan ko, Oragon Rap Battles represent para sa inyo. Galing pang Del Gallego, Camarines Sur. Mag-ihay tayo lahat. Yeah. Steven. Kaya mo yan, nandito ako para muling alalayan. Iisa lang tayong dalawa, kahit kailan di kita kinalaban. Bakit lagi mo kong kinakampihan? Sobrang dami ko na nga kasalanan. Kung kalaban ko ang aking sarili, madali ko lang din siyang mapapatawad. Putay na ang pangit ng music mo Joke lang pre. Shoutout paring Steven.
Moragon Rap Battles, Beast Trap, MMX, Ay, nako. Linya, Obrang Dinawin, SNAJ Supers, Yabats, Pero parang ganado yata tayo ngayon barubal ng mga tao ah. Kay ate ko at syempre sa pamilya ko. Let's go. Enjoy lang natin to, man. Oy. At sa kaliwa naman, Pulo Battle League represent para sa inyo at galing bang Anoras QC. Mag-iay tayo lahat para kay Bolts. Wala yung mula, gamitin ang mga basura. Kakasuya lang, gumising ng luha ka. Rarat-rat ng sulis-sinisingit ninyo dahil gusto sana mas kukwait. Kaso yun ang resulta. Bakit lebas mo kung may sanig man ay Alice Mantra. Makakasunog di Balts to, pre. Putangin na. Ganyan ba tunog sa QC, pre? Parang mga hebabi yung datingan eh, no? HG Bukids Preschool, shoutout sa Killions palagi, shoutout sa Linya, Charismatic Fucking Wear, So, sa intro pa lang, 1-0 na. sa Forgotten Joke lang. Clothing, tsaka sa B-Rabbit Clothing. Shoutout sa Charismatic Wear, Mandaluyong represent nga pala. At nanalo ng kwento si Steven. Pinili niya mauna si Bolts. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin. Langit Lupa 2026 Right of Way. Bolts. Yeah. Ano to? Pinadala ng Bicol? Psst. Bitch, don't find test me. Di ka naman Bisaya, tol. Paano kayo sasalba ni Sheyi? Kalalaking tao, i-add ako sa IG, tas magpapapogi sa story. Pwede mumudmud ko yung mukha mo sa pader hanggang yung crowd ay ma-hype na ma-hype. Pukin ang inang face card dyan, ang sarap iswipe ng iswipe. Card, Oo, swipe, ikakaskas ko ng kaskas. ikakaskas, parang may payment na na-deny ng na-deny. Hanggang umabot sa puntong buhay niya na yung pa-decline, ang pa-decline. Kung sa akin di ka pa rin believe, di wag. Paparanas ko sa'yo madikdik na demigod. Andito na kasi yung may sniper na bit-bit. Wag mo na i-testing, brad. Hit after hit, kahit isang mata nakapikit, parang fetty wapa. Ang boring mo kasi mag-spit tol, nakakabwisit. Sir Arik, pag rounds na ito, pakilagyan ng subway surfer sa gilid. Medyo maikli kasi yung attention span ko. Kasi nga isang Gen Z na poet. Kaya ibang klase mga concept. Ilang segundo lang tapos na tro. Trip ko mga short form content. Parehas tayong Gen Z. Pero ako yung sa Gen Z sa labas naglagay, umakyat ng puno, inabutan ng gabi. Nakipaglaro sa mga asong kalye, pati pusa. Ikaw yung Gen Z pinalaki ng TikTok. Sa screen ka nagkaroon ng maraming muta. Awit putya. Magkaiba tayo ng childhood boy. Yari ka sa akin pagdating sa langit lupa. Yeah. So, parang gusto ko ipalabas niya doon, no, na siya ay batang tambay sa labas. At si Steven naman ay TikTokers. Pero, paramdam ko sa mga di na alam, pre, no, yung Del Gallego, kung saan nakatira si Steven ay medyo malayo sa amin ng konti. Mga 1 hour and 30 minutes siguro. At feeling ko maling info yun, Balts, kasi mukhang hindi pa yata inaabot ng TikTok yung lugar nila, Steven. Puro puno dun eh. Puro puno sa kalubak-lubak na. Tayo na, may laban pa pala tong paparating, no? Kahit isang kamay lang gamitin ko, gamuha niya magkakaroon pa rin ng Sorry. pekong. Kasi kalaban ko, wala pang titulo. Rights lang ang meron! Okay. Steven ang puta. Dapat didel na agad pa no sobrang lame yan. Sumasakit na yung likod ko kakabuhat sa lineup ng day 1. Anong plano mo? Malalaking bakpambobo? Kahit nag-workplay ka nang binigyan na ng job para mag-work naman, pag sinabing reels eh di totoo. Job work, Steven, reels, what totoo. the fuck? Nung sinabi mo mga yun, si Arik pati yung crowd, pinagtawanan ka on the spot. Kaya lugi ako kung maghahanap din ako ng mga linyang imamak. Paano ko i-expose na joke yung sulat mo kung aware na silang lahat? Di ba? Paano ko imamak yung hokay na ginawa mong hukay? Napakawak mo naman lintik, mga bao mo na banat, lagi na lang naminte sa mga ganyan satsat, di ako makapagtimpe. Nakakakuha ng reaction yung mga palpak mo na linya, ba't yung mga pinag-isipan mo mabuti hindi? Namamak lang naman kasi yung Ganda sa tenga talaga yung yun, yung pinagsasabi-sabi nilang cadence, no? Isa si Balts sa malupit doon, pre. Para sa akin, dami niyang tunog na kayang gawin. Magaling siya magaling siyang magpa-switch pre na, halimbawa dito, agresibo muna ako, dito bigla akong magaling siya doon. ganyan satsat, di ako Parang hindi mo na masyado mapapansin kahit parang nag-4-bar setup siya, no? Kumbaga, abangan lang din natin talaga yung punchline na ibibitaw niya. Ganun siya kabisa sa gantong shit. makapagtimpe. Nakakakuha ng reaction yung mga palpak mo na linya, ba't yung mga pinag-isipan mo mabuti hindi?
Namamak lang naman kasi yung ika-ani mo, yung nilanseta kasi tumatak yung skema. Yung current god ni GL, madaling Punto. gawing komedya kasi yung linya bumenta. Dapat gets mo repa. Typical writer na sumasabit sa gawa ng ibang MC. Yan yung ambag nyo sa ating scene. Ang punto lang dito, nagiging relevant lang yung ganyang stilo kasi relevant din yung pinagkuhaan nyo na dating scheme. Kaya may masasabi ka ngayon, iho, kasi marami rin akong highlight nung Grain Assault 17. Kaya sa pangkaklawn ka sumagad kung yung paraan mo para umangat. Sa mga linya ko umangkas, sa mga pain kumagat. Tingnan natin kung sumapat. Ngayong round mo na, paalala mo na sa mga tao yung mga linya kong tumatak. Una ba natin, pahinga natin! Ano ba? Highlight sa akin dito ni Balls para sa akin, pre, yung, yung parehas daw Gen Z. So, iwan siya sa langit lupa kasi parang tambay daw siya sa labas. So, ganun. Pinakatumatak din sa akin yung cadence niya. Paramdam ko meron siyang tingin ko siguro sa round 1 niya, meron siya mga selfie bars na feeling ko kung ibang tao yung nagsabi, mas effective. So, yun, pakiramdam ko meron siya mga selfie bars na parang lumilipas lang, pre. Parang ganun. Pero saludo sa cadence si Balls, pre. Payan ang round 1 na ito ni Del Gallego Boy. Tangina, sorry. Hawkeye daw dapat hindi Hawkeye. Tangina, tol, taga Bicol ako. Yung Tagalog na language, di kami doon nakapokus. Nakakahiya naman sa'yo, taga QC. Tapos nagsabi ng 10 otos. Di ba? Baka past battles yun, ano? Wordplay ko daw. Tanga, yung pagsilip mo doon, sobra mong bogok. Sinasadya akong mag-wordplay ng Bogok. ganon, requirements yan sa Motus. Di ba, Motus? May gagagawa na ito. Sabi niya kay Exodus, Boss! Ako to! Si puno ng saging! Doon papasok yung ginawa ni Balls sa round 1 na yun, mahilig ka mag-line mac, putang ina ka. Tarantado ka, Steven, ginagawa mo, Okay, so para sa akin, plus points yun sa round 1 ni Balls. Boss! Sabi niya kay Dahil dun sa ganun nga yung ginawa din ni Steven. Exodus, Boss! Parang magiging dalawa lang yung kakahinat na neto eh. It's either na mawawala na ng kwenta yung sasabihin ni Steven dahil yun, nabutasan yung gagawin niya, nahulaan yung gagawin niya, or magmumukhang walang kwenta yung angulo ni Balts pag nagawa niyang epektibo tong ila-line mark niya. Ako to! Si puno ng saging! Ngayon alam ko na kung bakit nalalait ka ng Bisaya. Gusto lang gumanti na ito ni Christian Puno. Puno ng saging, tas nalalait ng Bisaya. Hoy, tangina mo, wala kang puso! Saging puso. Lift up, ano na? Pwes ito ganti ko yan sa girlfriend mo! Papasukan ko ng prutas yung puwet niya, isasalpa ko ng malalim. Reverse Bisaya! Ngayong siya naman ngayon yung papasukan ko ng saging. Ano, magagalit ka na kasi nadamay siya. Kasi sa pulo, bawal yan gawin. Ano, nagulat ka ba, iho? Tanga, pinatunayan nyo lang sa amin na di ba kayo ready para rito? Huwag kayo mag-alala, mga Bisaya. Igaganti ko kayo rito sa manok nilang nakilahok. Oh, itong Tagalog na mahilig magpagpag kakain ng alikabok. At kung sakali man lumusot, itong piling maraming alam dito sa syudad na piling solid kong mangupa. Patay ka sa Bisaya dun sa semi-stiga na makakalabas ng buhay sa gubat. Kaso di yan mangyayari. Kasi kung nakalusot ka sa digmaan, mas malaking gulo yung sasapitin mo ngayon at ako na rin magbubuod. Kasi pagtapos kong pasabugin yung teritoryo, itong pulo naman yung susunod. Itong pulo naman yung susunod. Ulul, wala ng fake joke, rekta ang lahat ng suntok ko dito sa Tagalog. Kaya huwag kang natatakot at saktong kakagaling lang sa digmaan itong pulo, kaya may trauma sa pasabog. Tandaan mong di ka straight. Huwag mo nga akong ginagago, di ka sa akin mananalo. Di ko na kailangan ng maraming pakulot, malambot ka pa masyado. Pakulo, malambot ka pa masyado. Para Sa buong pinagsasabi nito sa round 1 niya, yun yung
pinaka-trip ko pa lang sa ngayon. Di ka sa akin mananalo. Di ko na kailangan ng maraming pakulot. Malambot ka pa masyado. Okay. Habang ako ay bagyong galing Bicol, para sa mga hindi natututo, dala ko ay kalamidad at gulo. At pagtapos kong itumba itong puno, sino pang aarang dyan sa pulo? Si Jabo? Si Shernan? Hindi. Kasi wala namang kinalaman si Shernan sa kalidad ng sulat ko. Tanginang palusot yan, tol, para kang babae. Pero pag may maganda nang naitutulong sa kanya si Shernan, wala naman siyang pangit na masabi. Mas parang ayuda lang sa squatter yung senaryo, mga pare. Kasi kapag alam niyang wala na siyang makukuha kay Gonzalo, boom! Hindi na siya kasali. Kaya di ba? Di siya sinamahan ni Shernan last event. Kahit alam niyang delikado na baka mamatay itong bata. Gusto hindi sinamahan ng amo. Ako na maglalagay ng bala. Kasi kung di ka aso, ba't maamo ka sa Dalmatian at ng puta? Tama kang bata ka ng aso, halatado naman dito sa mga naglalabas ng tuta. Damay-damay na to. Di ako natatakot. Si Shernan taga Bicol yan, kaya wag mo nga akong ginagago. Dati pa lang ramdam mo na kung paano mag-handle mga Bicolano. Torture ang inabot. Di na nga yan nakalikas. Nakakalimutan mo yatang nandito ka sa Pilipinas. Tandaan na ang mga bata ng squatter ay namamatay sa hirap. Champion to! Champion to! E di meron ka ng title. Valid na nga ba yung titulo mong tangan-tangan, tanga? Finals nyo, orago yung title. Ngayon paano mo ko yayabangan? Kung yung mismong titulo mo sa bulo ay sa amin yan nakapangalan. Squatter pa rin! Ganda nun. Maganda yon yung sa Oragon na yun. Oo, nakita ko rin yun, pre, parang may post si yung Motus na ang pangalan ng ano nila Oragon. Kaso hindi lang ako masyadong familiar kung doon ba nag finals si Baltz. Sa round ni Steven, pre, trip ko dito yung Pakulo. Tapos yung Bicolano mag-handle, saka yung Oragon na yun. Paano mo ko yayabangan? Kung yung mismong titulo mo sa bulo ay sa amin yan nakapangalan. Squatter pa rin! At kung ayaw nyo naman na sa mga tao yan nalalantad at sa mga squatting ay ayaw mong nadadagdag, ayaw ko rin namang nakakakitang nahihirapan na squatting yung dahil sa kanilang bata. Pues, ako na maglalaglag! Dahil paano ko ba natin? Tangina, paano? Round 1, pre. Yun yung sinabi ko kanina, no, na pakiramdam ko mas nabutasan ni Baltz sa simpleng, sa iksi lang na banat yung pagla-line mac. Feeling ko, hindi din naman napalanding masyado ni Steven yung mga line mac na pinaggagawa niya. Although meron siyang 3 punchline para sa akin na maganda. Pakiramdam ko bawas yung epekto nun. Ano ba yung mga tumatak dito ni... Pinakatumatak sa akin kay Baltz yung cadence niya eh. Kung puntusan, ano ba? Sakin na medyo nakalimutan ko yung ano, no? Pero yun, pakiramdam ko butas yung shit ni Steven doon. Yung rago ni Steven, okay din yun. Delivery ni Steven, okay din, pre. Parang yung... Parang siya matanda, no? Putang na. Yung edad niya bata, tas ganyan yung boses niya, saka ganyan yung mukha niya. Hindi, joke lang. Ano ba, pre? Sakin na medyo hindi ko Ano ba yung pinaka pambalagbag ni Baltz sa round 1? Yun eh, no? Parang pambutas lang na ano eh, no? Nahulaan ni Baltz yung gagawin ni Steven. Si Steven naman, okay, may ano siya, may yun, yung Pakulo, mabisa yun. Pero naramdam kong ano eh, parang mas marami akong tango sa round 1 ni Baltz kaysa kay Steven. Ano ba? Kaso yun, malamang sa malamang mas tatatak yung kay Steven kasi mas late siya bumanat eh, no? Kumbaga pareha silang may ano, no? Kanya-kanyang kalupitan. Hindi ko alam kung may na-knockout sa kanila sa ano, pre. Hindi ko masabing lamang si Steven sa round 1. Tas ang problema lang siguro dito, parang ang pinakatumatak lang sa akin yun, yung, nalala ko na yung banat ni Baltz, yung walang parang wala ka sa akin sinabi sa langit lupa kasi siya daw yung Gen Z na tambay sa labas, parang ganun. Hindi ko alam kung sapat ba yung cadence ni Baltz saka yung punchline niya na yon para makuha niya yung round 1, no? At hindi ko din naman masabing medyo dragging yung ibang part ng round 1 din ni Steven dito, pre.
alam mo yun, kahit nakakamsur ka Steven, tangin na medyo mukha kang engot sa round 1 ng konti. Parang sa oras ba? Ano ba yung sistema ng oras nila, pre? Para mas mahaba din yata yung round 1 ni Steven, no? Yun, hindi ko masabing yung round 1 kay Steven. Hindi ko din naman masabing sobrang pabor ako ng round 1 kay Balz, pre. Pero base nga lang sa pakanood ko ulit na ito, yun, parang mas napapatango-tango ako ng konti kay Balz at dahil dyan, ibibigay ko yung round 1 na tabla. Sabay sa Agos. Ano ganun? Dahil paano ko ba na-fight ka natin? May nga round 2 ni Balz, pre. Paano to sasabay sa Agos? Oragon yung finals namin. Oo, matagal ko nang tinapos. Okay. Tangina ka round dyan, ang weak mo, bading. Alam mo pag sumisigaw ka? Kaboses mo si Kiko Matching. Sabihin mo, hello mga bata. Hindi, yun siguro, no, bakit, sobrang ganda nga din talaga ng pagkakabutas tong sa line mac shit ni, ano, no, ni Balz, pre. Kaya din siguro medyo hindi na ganoon ka-epektibo yung ano. So, yun, pakiramdam ko tuloy, pre, gahib lang kay Balz yung round 1 gawa ng na-diffuse niya yung ibang sasabihin ni Steven. Pero may mga magaganda din shit naman si Steven sa round 1 eh. Hindi ganoon kalala. It's either tabla or konting Balz yung round 1. Ang weak mo, bading. Alam mo pag sumisigaw ka? Kaboses mo si Kiko Matching. Sabihin mo, hello mga bata. Tanga, wala kang dating. We ain't the same, bitch. Walang sinabi yan si Kiko Matching. Pag ako na nag-ape shit, uunday-undayan ko ng sapak sa mga kamao-kamaumay. Paralisado pag gandusay. Magmumukha kong gumagamit na naman ng AI. Tangina may magsasalita na gulay. Tayo na trending yung nagsasalitang ano ng right of way, no? Mga nagsasalitang gulay. Nasabi din yata yan ni Zayte. Pero mas unang bumatal tong mga to kaysa kay Zayte. Magsasalita na gulay. Ay, hindi sila Zayte yun. Basta basta yan. Basta yun na yun, pre. Putang ina niya. Mukha kong gumagamit na naman ng AI. Tangina may magsasalita na gulay. Oo, bugbog sarado. Nagka-crack yung mga buto, kada bato ng 1-2. Lang silbi, mga inipon niya na calcium. Masasabi niyong life imitates art. Paano mukha na siyang bida sa spolyarium? Pero may chance pa daw makasilat, sabi ng mga online source. Ulul, magkaiba yung dark horse sa dark na mukhang horse. Pero road to semis na. Painit ng painit ang mga prospect, kaya di na ako magtitipid ng labes. Lahat gusto maging greatest. Kaya mga rapper tumitindi ang kapit. Kaso isang taon na akong may braces. Di na bago sa akin yung umihigpit na bracket. Si Denmark nila et-laet. Kasi kumpara daw sa teritoryo, yung liga nila walang sinto na dala. Tanong mo, wala ba talaga? Guess what? Si Denmark, si Martmol, si Martri, di rin nalalam na sinto sila. Alam mo, papaliwanag ko pa ba? Tanga, ikaw lang taga-Oragon na di alam na may sinto kayo. Steven Oras na para magtaka. Nandito kasi tinalo mo si Sihan. Yung rapper na dinayok at pinatiklop. Kala mo pinasok sa well sa sariling base, winalis ko. Steven, wala kang Wow, tangin ang sobrang smooth na ito ni Balz mag-spit eh, no? Nandito kasi tinalo mo si Sihan. Yung rapper na dinayok at pinatiklop. Pinatiklop? Kala mo pinasok sa well sa sariling base, winalis ko. Winalis ko. Steven, wala kang winasak na teritoryo. Basag na yon pagdating mo. Okay. Tsaka ba't ba ganito ka sumapak ng battle mo kay Sihan? Para ang tanga. Una mong gawin, ayusin pwesto ng mga paa. Dapat medyo tagilid para di ka matumba basta. Tas angat mo yung mga braso kasi yan sa'yo magsasalba. Eto mahalaga. Dapat pagsasapak ka, yung katawan mo ipihit talaga. Dapat mabato mo yung natural mong bigat na dala. Ano? Bitch, wag ka na magtaka. Tinuruan na kita ng basic self-defense para naman sa akin may palag ka. Sobrang bobo mong putang ina ka. Steve lang tawag sa'yo ng mga hurado. Kahit Steven talaga pangalan mo, di nila maalala paano di ka nagmarka. Pues delikado yang si Steve. Dadala siya sa ano eh, no? Malabo tong maubos. Wanto sawang kalabit kay Steve. Hanggang sa di na mabilang basyo ng bala na nahulog. Buong kwarto magkakausok. 24 oras tong kay Steve. Dahil isa nakatutok. Ay! Pa oras mapapula ng kumot. Di ko titigit. Solid yun. 24 oras, Steve. Tong kay Steve. Dahil isa nakatutok. Maker yun para sa akin, pre. Pero para naman sa akin, medyo dragging yung ano, yung
yung tuturo-turuan ng tinuruan na kita ng basic self-defense para naman may palag ka. Para lang sa akin, pwede mo siyang gawin sa 4 lines eh. Pero ang kinaganda nga dito kay Balls, nadadala niya ng nadadala niya kung paano siya mag-speed pre. Nagagawa niyang smooth yung mga yung mga simpleng bagay na parang sobrang dulas sa tengang ganda pakinggan. Pero yung 24 oras, haymaker yun. 24 oras tong kay Steve Dailisan nakatutok! Okay. Di mo ba oras matabunan ng kumot? Di ko titigilan ang mga labi. Lakon ba kung abutan ng hating gabi? Ibang palabas tinutukoy ko pag sinabi kong di ako takot maabutan ng saksi. O minasakir ng todo. Pagkatapos patikimin ng combo, pinalayo yung mga tao nagkakarang sa paligid. Na may nagpipicture pa sa mukha mo nakasumba ng todo. Meron kasing taong namatay kaya yung senaryo parang soko. Time, panis. Mga balita reference, no? Yung pa rin, cadence pa rin ni, sobrang solid, pre. May mga mangilan-ngilan siya ditong parang hindi saktong tumatama kay Steven para sa akin, no? Parang, Di, parang ganun. Alam mo yung paramdam na parang sobrang ganda ng tunog niya. Tapos parang, putangin na, sa pinakadulo mag-aabang ka na ng, eto na. Tapos parang pag pinunchline niya na parang boom, medyo sakto lang. Feeling ko nakakabawa siya para sa akin. Pero yung 24 oras shit niya, para sa akin yung pinaka-tumatak, yun yung pinaka-highlight ng round 2 niya. Tingin ko lang naman, pre. Saka yung tunog niya, tayo na solid talaga yan. Kaya round 2 na ito ni Steven. Tayo to, tawa-tawa lang yan, no? Yo! Tayo na tinuruan ako kung paano sumuntok. Malupit ka na, bay. Paano mo ako tatamaan? Maiksi yung kamay. Alam niyo ba? Gagot. Dito ka nga, tol. Sobrang thankful ko talaga na nakapasok na ako sa flip top. Yeah. Yeah. Congrats nyo naman ako. Congrats yun Alam naman. niyo yun, libre merch. Libre pagkain. Libre pamasahe. Libre flip top beer, talagang solid yung alaga. Kaya nga hanga ako dyan kay boss eh. Kasi di niya rin kinalimutan yung hiling ko sa kanyang flip top event na may isang tomboy na kasama. Tol, paano mo kayo papaniwalang di ka tomboy? Ha? Isa hairstyle mo palang halata na. Kaya makikita nyo tong may bang sa ulo, tiyak na mababaw Bala na naman. bala. Ulul. Bang. Di mo kayo madadaan yan sa two sides mo. Magjo-joke sa biglang magiging seryoso. Ako na magtutuldok dyan sa kawawa. Ulul ang tawag namin dyan, mood swing. Ganyan kapag may period ang dalaga. Pero may anak ka na pala. Napakasaya. Sa wakas mga tol, hindi na rin siya mag-isa. Sana di ka maging single mom, maging mabuti kang ina. Tatagos ka lang sa akin pag hanap ka ng kaluluwa. Tangina, barilin kita sa mukha eh. Hanggang sa lumampas na nga yung balat, mawala na yan sa bilog. Nang makita niyo naman tong tagos sa tomboy pag may dugo na sa likod. Kasi putang ina, tomboy na naka-brace ulit. Na-stretch ni Steven yung tomboy na mabisa. Kumbaga joke siya tapos biglang yun. May dugo sa likod. Bisa yan. Sa tomboy pag may dugo na sa likod. Kasi putang ina, tomboy na naka-brace ulit. Sige, sitahin mo ako sa ngipin ko. Ako na magtatanggal dyan sa bracket at sa pag-adjust, di ako hihinto hanggang sa di mo na rin kailanganin pa ng brace pag tinanggal ko mga ngipin mo. Okay. Para sila may brace, no? Tangina, sinita niya yung teritoryo sa paggamit ng AI. Napakawak na ito na composer. Christian, tas di na naniniwala sa AI, piso to crossover. Late up, ano na? Ang inanit. Alam niyo yung mga ribat ni Topper na parang wala lang. Ito po tayo na parang may mga bars na wala lang no?
AI crossover. Christian, tapos di na naniniwala Christian. sa AI, piso to crossover. Lift up, ano na? Ano? Lift up, ano na? AI, crossover. Malaalin na Iverson, subukan mo sa akin bumunta. At kung ayaw mo sa AI poster to, dadakdakan ka sa mukha. Ayaw mo sa AI, pero gusto mo kay Jabo. Hoy boy! Tanga ka ba? O di ba, contradict putya, tomboy talaga, contradict. Contradict. Flip up, ano na, flip up. Contradict, tomboy, hoy pak, yung mahina, oga, gumali na, maikukumpara ka dyan sa taga, Japan na malabo yung tira. Palibasa, babae ngang pinanganak kaya di mabili yung gusto ng bobo. Oo, Barbie binibigay sa'yo ng bata, ngayon ka nag-aangad ng robot. Kaya bakit gusto mo ng robot? Alam mo naman na bano kanya nilalamon. Kung gusto mo ng metal, sige salugin mo tong bala maghapon. Habang ako tulog lamang ng robot. At alam kong alam nyo na ngayon. At kakahangad niya ng robot na binigay ka sa bata ni Atom. Pues, Robot bata ni Atom. Ano yun? Tangina, si Atom Arroyo ba mahilig sa robot? Yun yung unang sumagi sa isip ko eh. tulog lamang ng robot. At alam kong alam nyo na ngayon. At kakahangad niya ng robot na binigay ka sa bata ni Atom. Pues, ito na yung robot ikay pinanggigigilan. At sa sobrang gigil, yung suntok di nabibilang. Pues inyong makikitang di mausap, masinsinan hanggang masira mo tong robot at hindi mo mapigilan. Fuck mo! Angas, parang robot talaga, no? Tapos pulo sa bahay na Tangina. kitang di mausap, masinsinan hanggang masira mo tong robot at hindi mo mapigilan. Fuck mo! Tapos Gimmick. pulo sa bahay na hals! Ako naharang dyan sa gusto mo pagkatapos mo ditong makawawa. Oo, di ko ibibigay ang hinihiling mong robot. Ganto ako magpayak ng bata. Wala nang gagaya pa sa'yo. Madali lang yan na mainis tsak na daig sa pagaligan. Kung sa gender may defect, hindi na need tong pamarisan. Balik pulo kanyang effect sa kanyang isla na naiwan. Ito'y factory reset, ibabalik kita sa pinanggalingan. Tangina, Steven. Kontradik ang puta. Round 2, pre. Pinakatumatak sa akin kay Balch sa round 2 ay yung yun nga pag nag-i-spit siya po tayo na parang no need na siya. Parang flow na parang flow na kung saan napupunta. Sobrang solid nun. Pinakatumatak na punchline niya para sa akin na yung sa 24 oras kay Steve. Tangina na sobrang solid nun. Kay Steven naman pre, pakiramdam ko yung 1 minute and 20 niya ay nagatasan niya na maigi yung yung sa tomboy na angulo. Di lang yun pre, entertaining, tas naibagsak niya pa dun sa may period na period na may dugo sa likod. Tangina na sobrang solid nun pre. Ano pa ba? Ano ulit enter na ito? Ito'y factory reset. Yan, factory reset, ibabalik sa pinanggalingan. Pakiramdam ko na mas maganda yung yung ender ni Steven sa round 2. So, para sa akin mga paregoy, walang kabayas-bayas. Dede, parang tingin ko lang bilang nanonood tayo at nagre-review. Pakiramdam ko yung round 2 para kay Steven, para sa akin. Ibabalik kita sa pinanggalingan. Factory reset na tomboy sa factory reset na Kontradik ang puta. Tanga di ka mabisa. Magmumukha kong tomboy na ayaw sa burat. Sa akin di ka makakaisa. Oy! Ciao! Putang ina. Gago ka, boy. Ang ina, parang sisisik eh. Kontradik ang puta. Ang ina mo. Tanga di ka mabisa. Magmumukha kong tomboy na ayaw sa burat. Sa akin di ka makakaisa. Ay. Sigurado. Ciao!
Alam nyo ba't di tatagos si Steven? Kasi alam nating lahat na wala siyang palag kay Didel. Kasi galing ka ng Bicol. Dapat na pick up mo na yung clues. Anong pakiramdam na mag-semis? Dapat di ka na ma-curious. Umaatras nga kayo sa mayon. Wala kang chance sa Vesuvius. Kaya Didel, what's up? Biro lang mga yun. Vesuvius o Mison, sasagasaan ko para magkampyon. Pinapakita ko lang naman kay Steven ano itsura pag may bragging rights ka maghamon. Di ba totoo naman? Mga taga-Bicol lang naniniwalang mananalo ka sa battle. Vals versus Mison o Vals versus Didel, yan lang inaabangan at usapan sa sunod na chapter. Nakakatawang binuo ka ng atoms pero di ka nagmamater. Okay. Matagal niya na ako minamanmanan. Sa battle of track ko yan nakaabang. Alam ko naman tagahanga ka dyan. Pues nandito na ako sa mukha mo, harap-harapang kang binibigyan ng sample. Nakita mong bagra palakot, di man lang nagiging humble. Steven, dapat naniwala ka sa mga taong nagsabing never meet your idol. Pero Aragon daw yan. Matatapang na tao, di ko dapat nahamakin. Kaso ano pa nga bang kakatakutan ng taong sa digmaan na nanggaling? Dinala ka dito ni Atoms at Cygnus. Yan dalawa mong bossing, di ko alam kung anong nahit-hit. Pagkatapos talaga ng 2x2, wala na silang malakas na bitbit. Ciao, kahit pa magtulong-tulong buong... Tangina mo, Atom Cygnus ha. Gago kayo ha. Kung anong nahit-hit. Ganda nun, pre. Pagkatapos talaga ng 2x2, wala na silang malakas na bitbit. Hindi siya sa ano, no? Maganda siya para sa akin kasi yun nga, no? Mapapansin naman natin na yung karir ni Atom Cygnus pagtapos ng 2x2 ay parang nabisi sila sa kanila mga buhay at nahirapan silang, ano, hindi ko alam kung mag-prepare ba o ano. Pero yun, ang solid nun, parang pagkatapos ng 2x2, parang dinala ka ni Atoms at Cygnus. Pagkatapos ng 2x2, pinatunayan nilang wala na silang malakas na bitbit. Ganda nun. Pagkatapos talaga ng 2x2, wala na silang malakas na bitbit. Ciao, kahit pa magtulong-tulong buong Oragon lang sinabihan sa abot bubong kong energy. Para lang naman kayo mga low-tier na MC sa motos ang pedigree. Mas gugustuhin ko pa maging pulubaho kesa ligang walang identity. Oh, wala kayong branding. Wala kayo nabubuong pangalan. Maaalala lang kayo bilang apakan ko na hagdanan. Kaya yung pukin ng inang liga mo, wag mo sa aking iyayabang. Kung malakas talaga yung Oragon, ba't ako na pinakamalakas mo na nakalaban? Yaw, eto payo. Bumalik ka ng Oragon dun makipagbasagan ng bungo sa mga wak sa inyo. Ikaw mismo mambugbog, patanakin ng dugo. Patunayang karapat, dapat ka dyan sa hawak na sulo. Dapat magawa mo mag-champion, dapat sa Oragon maabot mo yung tuktok. Pag nagawa mo lahat, congrats. Qualified ka na mag-tryout sa pulo. Kasi pinagpapahinga. Kasi ka na mag-tryout sa pulo. Pinagpapahinga na ni Enigma. Kaya pulo yung ginamit niya ngayon. Pinakitaan ka na ng isla, oras na daw para magbakasyon. Kasi nandito na si Nasha, si Tu, si Wangbut, Uno Mas. Mga MCing sa liga namin naging malaking parte. Mga kagaya mong tunog mo, tusmatic, masasantabi. Ang mali nyo lang pre, di kayo naniwala kay Laxartis na parating pa lang kami. Ciao. Mga pumusta kay Steven, tangin ako makakapana sa pitaka. Paano round 1 hanggang 3 sa akin sira-sira siya. Ayoko sa event na to. Gusto ko sa zoning o buwelta manggibaba. Wala akong respeto sa right of way, kaya merong nadisgrasya. Ciao. O sinagasaan na yupe, sabay libing dyan sa tuleg. Tago mo na yung cellphone mo, Enigma, wala ka nang ibubuk ng ticket pa uwi. Time, ang line baka na uli ng mga sikat ko. Round 3 ni Baltz. Pinakatumatak sa akin doon yung kay Atom Cygnus, pre. Ang kumbaga binutas-butasan niya yung liga nito nila Steven na Oragon shit, no. Tas yun, bigla niyang binagsak doon. Taka na, solid yun. Bukod pa doon, same shit pre. Yung tunog niya talagang kakaiba. Meron lang ako napansin sa tayo niya dito no? Parang ano ba, may konting semi kalimot lang naman, no, na nabubunot after 1 segundo o 2 segundo, parang gano'n. Hindi ko alam, umepekto kaya yung round 2 ni Steven, kaya feeling ko pag gano'n, parang ang tingin ko doon parang may konting uga parang konting uga dahil sa piyesa ng kalaban.
overall solid pa rin yung round 3 ni Baltz pre. Pahinga natin yung round 3 ni Steven. Let's go. Pahinga natin! Tang ina, di daw kilala yung Oragon Rap Battles. Anong gusto mo? Iyutan. Inang to weird. Kilalo kita ngayon, ako yung di mo malilimutan. Dapat dito, sineseminar to ni Topper sa mga ganyan na ano no? Mga ganyan na banatan, pre. Mama ko ulit yung lines mo. Hindi yun sikat pero ayos na din yun. Sablay kasi pagka banat mo dun eh. Sabi mo dun ay... Ay, nag-i-explain ang Sabi mo puta. talaga kay Sian. Nakita mo yung poster? Pag inikisan ko, pangalan mo dun, literal ka ng burado sa mapa. Tol, una sa lahat, hindi pinangbubura ng tao yung mapa. Kita nyo namang timang din to. Ako try mo lagyan ng X dyan sa mapa nang makakita ka ng ginto. Kaya paanong na-recognize na ako po? Tayo ng mga Red Dead Redemption bars ba yun, pre? Or yung mga old school na yung pag may X sa mapa. Okay. Kita ka ng ginto! Kaya paanong na-recognize na ako po? Kundi naman pala sapat yang dala niyang sandata. Oo, paanong matutuklasan niyang pulo? Hindi mo nga kayang gamitin ng maayos yung mapa. Kaya dapat dyan nilalampaso, gago, di ka mananalo, gago, wag na magbalak. Pagkat gumagana lang yung map sa mga nagkakalat, kaya bawal lang sa gubat mapadpad. Sa pagkawalay, masusubukan to. Total, di mo rin kayang gumamit ng mapa. Kamatayan ang patutunguhan mo. Kasi masyadong mayabang itong pirata. Akala nyo sobrang galing. Tung di marunong gumamit ng mapa, pues di na makakabalik. Kahit ano pa man kanyang kawin, at kahit damit pa ay balik na rin, at kahit magsisisigaw ka man, men, nasi gumamit na ka ng mapa, puta, naliligaw ka pa rin. Naliligaw ka pa rin. Hindi, sinadya ko yan. Ito hindi mo inaasahan na pasabog. Kaya simulan mo nang humabol. Kita nyo naman na kahit ako yung kinapo sa linya ko siya yung di umabot. Di yan basta... Gago, ang taas, oh. Di na to basta biro. Umalakok malamin si Tar, hindi mo kayang tapatan to. Kita nyo naman nung sa tinamaan ko ng hook ay nahuli yan sa prangko. Sinadya ko yan. Tulad ng laban mo kay Exodus. Kinantya ka ba niya si boss bago bumitaw ng punchline, sumenyas pa ng malupit. Tapos biglang, si Enigma kanina pa may hawak ng cellphone, kanina ka pa binubok ng ticket pa uwi. Ano akala mo, ha? Di ka mapapansin? Abay, ang naisip mo sana nice rin. Tanga, bago ka magdesisyon ng book ng ticket pa uwi, dapat sigurado ka na safe yung landing. Habang kayo naman, bilib na bilib. Akala nyo hindi scripted, dapat dito tinataga. Tol, para kang tanga. Hanggang sa magmukha ka ng ticket ng eroplano pag uwi, pagtapos mong maputol sa dalawa. Kasi di ba, boss? Sinabi niya yun sa'yo bago magsimula yung battle, di ba? Ano? Ano? Di ba? Ito na ba yung sinasabi mong heavyweight? Oh, kaya di na ako magtataka kung batiin nyo to masira-sira. Kung ganito yung sinasabi yung mabigat, bakit pinubuhat na lang yan ng walang kahirap-hirap? Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. Alam ko yan. Gagi yung ano, naalala ko yung ano, oo, kay Baltz pala yun, no, yung si Enigma, nakalabas nakalabas ng cellphone, binubuko na ng ticket pa uwi. Tapos parang, yun din yung ender ni Baltz sa round 3 niya, no. Tapos gagi, tapos yun, parang, ano pala siya, planado. Bakit binubuhat na lang yan ng walang kahirap-hirap? Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. At kung binuhat ka ni boss ako, maglalaglag sa'yo. At kung nabuhay ka dahil sa pagbunot ng sipi, sa akin di na yan gagana. Kasi kapag ako ang siyang bumunot, mayroong babaw na bala. Mahihirapan tong bata ng 3GS sa akin tumadudurog. Ganyan talaga kapag galing sa squatter, sa presidente nang hihingi ng tulong. Oo, kami na yung di kilala. Kami hindi deserving, kami yung wak, maraming sablay na linya, oo.
Di ako kalakasan. Pero at least di ako nagpabuhat din kay boss para umangat sa laban. At di ko rin tinatanong yung flip top ano na. Dahil gusto ko ng paliwanag o di kaya ng karangalan. Tanga bagay lang talagang itanong sa inyo yung flip top ano na kapag kayo na yung kalaban. Di ko yan pababayaan yung ginagawa niyong kadayaan. At kung parating pa lang kayo, tangina di namin kayo kailangan. Sakto sana yun, no? Dapat yung tinatagan na diretso na to hanggang finals na makita niyong kalat-kalat itong pulo na parang 100 Islands. Parang nakalak item lang sa Dota ang kadahampas ko Makati. At kung ikaw si Baltasar, ako naman si Balanar. Mas malakas ako ngayong gabi. At kung sa tingin mo, na-predict mo ako dahil sa pagmamako sa'yo, well, sinadya akong gumamit ng common lines and common angles para ma-predict mo mga linya ko na goods at saktong siya'y gumagat na nga sa pain. Another big fish na naman ang madadali ko sa hook. Di mo ko kakayanin, Mr. Tuno ng saging. Iba ang init ko ngayon, tiyak na merong matutupok. Ito ay parang forest fire po yung papatay sa puno. At kaya ako siya sinusunog para mawalan na siya ng hangin at hindi na magtagal. Kasi alam nyo namang sakit sa baga rin ang pumatay kay Baltazar. Parang round 3 nila yung ano, para sa akin yung pinaka medyo bumaba ng onte. Maganda yung punto ni Steven na na parang yung sinadya ko mag-line mark, gago ka. Kaso parang para sa akin hindi lang siya nasuportahan siguro ng maigi na sapat na punchline para maging super duper haymaker, pare. Tingin ko hindi, kung ako siguro mukhang kung may ilalamang siguro yung rebat ni Steven medyo laylay yun. Yung rebat ni Bal sa round 2 medyo suicide siya, pero solid pa rin yun. Tingin ko kung sakaling papapiliin man ako dito, parang pakiramdam ko yun, parang nag-showcase. Unang-una, syempre, kababayan. Nakakalimutan natin yun, pre. Kababayan, di ba? Hindi, parang siya, babagsak siya sa mapapansin natin na kung susumahin mo yung mga sulatan nila, mapupunta ka sa parang may, kahit minsan may mga medyo mabagal si Steven or minsan hindi tumatama o minsan medyo matagal bago tumama, na susuportahan siya pa minsan-minsan ng mga simpleng pa 1-1 niya. May ganun siya sa first half nung round 3 niya. Although medyo, pansin ko po medyo mahaba yung rounds ni Steven, kaya siguro nagkaganon. Yun, Balanar ngayong gabi, parang goods naman pero parang sakto lang, pero goods yun. Para sa akin yun yung kung overall ko siya kasi kung round 1 Balts, round 2 Steven, round 3 parang maghahanap ka na lang ng buta sa kanila pareho, pre. Tingin ko lumamang ang pagiging mga magkababayan. Sa tingin ko lang. Kayo mga kaibigan, sa tingin nyo kanino tong laban na to? Pabor ba kayo sa cadence ni Bals na talagang bibira-birahin ka tapos bigla kang sasampalin, or kay Steven na medyo alam mo yun, yung may tactic si parang may tactic si Steven na tangina mo, uhulaan ko yung uhulaan kita, nahuhulaan mo yung sinasabi ko, parang ganun. Magandang punto pero hindi siya sumapat na pananalbahay siguro. Langit lupa, right of way, day 1, Steven vs. Buds, mag-ayos pang beses para sa kanilang pareho. Kagyaba ng routes ni Steven. Tangina. Ang bata ng Urado, 4-1, advancing sa tournament, mag-ayos tayo lahat para kay Steven. Okay. Check natin yung check tayo ng, teka, kanina ba to? Steven versus Baltz. Round 1, binigay ko siya ng konti lang talaga para kay Steven dahil dun siguro sa pagsara niya nung round. Pero nung round 2, tol, bibigay ko na dapat yun kay Baltz dahil sa mga angles niya, yung teritoryo, yung braces, yung hook, yung hukay.
Pero, ewan ko saan man galing yun. Pero putang ina, na-rebat siya ni Steven nung round 2 din. Nang mas malakas, so parang alam niya na gagamitin yun ni Bat. So parang dun mas nabaliktad para sa akin na putang ina, Steven to din. Round 3, yun na. Para sa akin, mas lumamang si Steven doon, lalo yung mga ginamit din ni Balt sa kanya. Pero, tangin na dikit lang talaga eh. Para sa akin, sobrang gabuhok lang talaga. Yun, binoto ko Steven, mad props kay Balt, putang ina. Ayun, round 1 binoto ko si Valts. Feeling Daming ikaw yung poison no? ko mas kanya yon dahil parang medyo mahina pa yung sulat ni sa round 1 ni Steven. Tapos sa round 2, dun mas nakita ko na parang sobrang laki ng tinalon ng sulat ni Steven kumpara sa round 1. Malakas pa rin si Valts. Feeling ko mas malakas din yon kumpara sa unang niyang round. Pero ayun nga, para sa akin sa round 2, mas malakas yung kay Steven. So binigay ko kay Steven yon. Sa round 3, dun na. Ang hirap tumingin ko sino yung mananalo, pero siguro nung nakita ko si Balt, yung round ni Balt sa round 3, parang sabi ko mahirap tapatan to. Nung unang round, yung mga unang banat ni Steven, parang wala na, hindi na kayang humabol. Pero yung mga sobrang bigat ng mga mula gitna patapos, parang nakita ko Doon na yung mga pa 1-to-1 to shit niya. mas humigit pa, pero posibleng dahil din mas mahaba yung oras niya. Pero ayun hindi ko nakikita yung time limit sa so para mas na-scorean ko ng mas grabe si Steven dahil doon. So yung 2 at 3 kay Steven, yung round 1 So medyo parehas tayo ng shit kay poison na yun. Yun, paborito ko si Baltz sa langit lupa. Isa siya sa mga manok ko talaga eh. Baga, ang hirap lutuin na ito eh. Hindi ko siya magagawa ng paraan, no? Baga, 1 and 2, para sa akin, 1 kay Baltz yun. Tapos, yung 2 kay Steven. Tapos yung round 3, nakulangan ako kay Baltz, sa totoo lang. Putang ina, hindi yung inaabangan kong Baltz ng round 3. Steven din to. So kailangan ko ipaliwanag. Ito. Ayun, ako yung nag-iisang bumoto kay Baltz. So Ay, ito kailangan ko pala. ipaliwanag na maayos ulit. Jokes, technical, 4-bar setup, lahat na kay Baltz yun. Si Steven, unang-una lahat, kudos sa delivery ni Steven. Sobrang lakas nun. Pero medyo nangalay lang ako sa landing ng punchline kasi mas mahaba yung round niya kumpara kay Baltz. Tapos, hindi ko kasi alam kung paano ko siya huhusgahan kasi yung mga punchline na malalakas ni Steven is nasa dulo pa. So, para sa akin, hindi ko siya kinount base dun sa... hindi ko na siya kinount. Pinagpantay ko So, time limit to siya, ng no? rounds ni Baltz. Kumbaga, nakat na yung malalakas na linya ni Steven. So, sa akin, round 1 kay Baltz. At feeling ko warm-up pa lang naman nila yun. Pero, ayun, round 2. Ayun, round 2, mas bumigat at mas lumakas na yung material ni Baltz kumpara sa round 1. Sulit na sulit yung 4-bar setup kung kailan lalanding at kung paano lalanding. Tapos, round 2 ni Steven naman, mas naging effective na siya dito. Comedy bars, kumpara sa round 1 niya, mas lumakas talaga siya. Grabe din yung setup para dumating at kumonekta yung mga last line niya galing sa mga una niyang sinabi. Pero yung pa din, medyo may lang ako ng konti na nahabaan talaga ako sa rounds ni Steven. Tapos laging nasa dulo. Kung kaya niya sanang baklasin na lang yung iba doon at masiksikin. Pero round 2 binigay ko kay Steven. Tapos round 3, eto na. Ito, okay. Magandang paliwanag mula kay Sinyo, pare Goy. Yun, medyo yung unang dalawang hurado, no? Hindi ko alam kung dalawa ba, pero halos medyo kaparehas ng pagtingin natin. Pero yun, subjective yung battle rap, pare Goy. May kanya-kanyang hurado sa kanya-kanyang laban at yun, tingin ko hanggang doon na lang tayo mga pare Goy. So maraming salamat sa panonood mga tropa pits. Subukan natin mag-araw-araw upload pre para mas mabisa. Maraming salamat sa panonood palagi. Yeah.